Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel. I'm Mandis Vlog. Eto, talagang matindi, mainit, masaya. Itong ating tatalakayin mga kaibigan. At itong huling habilin. Huling mensahe ni Arnie Topacio bago tuluyang mawala. Ay ito pala ang dahilan. Kaya tuluyang nagtago. Maraming dahilan But isa ito sa mga dahilan kung bakit hanggang ngayon ay nagtatago si Atty. Topacio. Laman ang video na yan ang ating tatalakayin. At kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaniyan ko po kayo. Please subscribe. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Ako po'y muling nakikiusap, mga kaibigan. Kung pwede lang patapusin po nating panoorin ng vlog na ito. At nang sa ganon, lubos nating maunawaan. Eto na, samahan niyo po ako, mga kaibigan. May insider information kami. Sana ay hindi totoo, no? Na in the coming days, may iba pang isasama dyan sa kanilang inimbentong Teves Terror Group, mga anak daw ni Congressman Teves, mga abogado. Ano po yung susunod na hakbang ng kampo po ninyo ni Congressman Teves tungkol po dito sa naging desisyon ng ATC? Palagay ko, yan lang naman po ang gusto nila, yung ma-freeze ang assets. Kaya inabuso po nila itong ATA, yung Anti-Terror Act, para gamitin ito sa isang bagay na hindi naman po talagang nadisenyo yung batas na yun para dyan. Paano naging terorista? They are accused of common crimes. Kanya lang, para maipit ang mga Teveses, para pahirapan sila, para lalo ma-pressure. Kasi ewan ko kung bakit baliw na baliw silang pauwiin si Congressman Teves. Hindi ko naman alam, wala namang kaso, wala namang warrant, wala namang papanik na information in court. Ay ito po ang ginagamit nila. Kawawa naman po yung mga nadadamay kasi may insider information kami. Sana ay hindi totoo, no? Na in the coming days, may iba pang isasama dyan sa kanilang inimbentong Teves Terror Group, mga anak daw ni Congressman Teves, mga abogado. Sana naman huwag ganon. But alam nyo, from day one talaga, ini-intimidate naman hindi lamang si Teves, kundi pati kami mga abogado, pati yung mga pag-appear namin, kine-question. So, alam nyo, tingin ko, hindi i-charge ito, kasi mahihirapan sila. Ito nga common crimes, mahihirapan sila, no? Hindi i-charge ito ng terrorism. Gagamitin na yung provisions para mag-defeat ang mga Teves. Okay, sir, balikan ko lang yung sinasabi mo na common crimes, na ito ay kinukonsidera dapat na common crime at hindi terrorism. Pero base po kasi doon sa resolution na inilabas ng Anti-Terrorism Council, ang definition of course ng terrorism, kapag nag-instill ka ng takot dun sa mga nakatira dun sa area na yon. And base po doon sa sinabi ng Anti-Terrorism Council, malinaw daw po na nagtatanim ng takot ang Teves Terrorist Group dun daw po sa mga sunod-sunod na mga kaso o insidente dyan sa Negros Oriental na involved daw itong si Congressman Teves. Ito daw yung mga political killings, pero in return, hindi nakakapagsumbong yung mga taong may alam dahil sa takot. Pinaglululo ko lang tayo niyan. Kasi kung yan ang gagawin mong basihan, yun lang pag-i-instill ng fear, ako, pag may nagpatayan dito sa harap ko, hindi ba matatakot ako? Pag may nagnakawan dito, nakawan lang, o nagsuntukan, hindi ba matatakot ako? Matatakot yung mga nakakakita, pero terorismo ba yun? Nagsuntukan? O serious bodily harm, nagsaksakan? Okay, alright. Yan po mga kaibigan. Kumusta po kayo? Nako po, talagang masaya.
at mainit na naman itong ating pagtatalakay. Talagang heto na. Shoutout muna at maraming salamat News 5. Ipaintulot ang paggamit ng inyong kaunting video clips. At dire-diretso na po tayo. Nako. Ay tayo ay smile muna. Smile muna tayo. At tayo ay pumalakpak. Palakpakan. Talagang. Ay, hindi po natin pinapalakpakan si Atty. Topacio, ha. Pinapalakpakan po natin ang ating sarili natin. At syempre, isang part po yan ng pagpupugay dito sa ating ika nga po'y sumusubaybay sa ating maliit pa na YouTube channel. Palakpakan! Masaya tayo! Habang tayo po ay naghihintay ng good development diyan ho sa pag-aresto kay Arne Tevez, at kumpirmado naman po na nandyan po sa Timor-Leste ang mga aresto, ay abangan po natin yan ng mga upload ko, ha. At kabang-abang ho yan, at naghihintay pa rin po tayo ng good development. Unang-una, ayaw po nating istorbuhin ang anuman na ginagawa nila, kung anong hakbang na pakipag-ugnayan diyan po sa bansang Timor-Leste na mga pumunta na po na-aresto. Matitindi, General, Colonel, at hindi po naulitan po doon kung mga sino pa ang mga kasama nito sa pag-aresto diyan sa Timor-Leste. I'm sure may mga kasama po yan. Siyempre, hindi lalakad po yan ng ilang piraso lang. But ang nabanggit lang po diyan ay 3 na mga matataas na opisyal. General Karamat ba? At mayroon pang isang major. At itong matindi ito na pulis, si Colonel Hansel Marantan. Huwag kang lalaban diyan. Pag lumabang ka diyan, Arne Tevez, kay Hansel Marantan, ay baka matulog ka ng maimbing, ha? At baka hindi na makita ang pagyayabang mo dito sa korte, ha? At sa bilibid dito sa sa kulungan sa Pilipinas. Kaya payo ko lang sa iyo, Arne Tevez, huwag kang manlaban, at nang sa ganun po ay makita mo pa ang kulungan dito sa Pilipinas, sapagkat kilala ko yan, si Hansel Marantan. Bumibigay yan kung kailangan bumigay. Itutumba ka niyan kung kailangan itumba. Kilala ko ang pagkatao niyan. Okay, alright. Yan po muna ating update. Abang po tayo diyan sa update diyan, ha. At alam ko po, kaabang-abang ito. Katulad nga po ng nasabi ko po sa inyo, ito po ay hindi usapang isang tao lang, hindi usapang barangay, bagkos ito po ay usapan ng intercountry. Kailangan pong respeto natin kung sino man ang namumuno doon. Mga kaibigan, kailangan pong respeto natin ng batas ng Timor-Leste. That's why, kung nababagalan po kayo, ay mayroon pong mga procedure, regulation, kultura na ikangapoy ginagawa at nakikipag-ugnayan ang ating kinaukulan na nandiyan na po na umaaresto. Alam ko po nakuha nyo ang gusto kong ipudo doon kasi marami po ang nainip, mga kaibigan. Okay, but hindi po natin pinaka-main topic. Dito na po tayo, ha? Ay, ito po ay halina kayo. Luzon, Visayas, Mindanao, Toronto, Canada, sa lahat man sulok ng mundo, Germany, saan man sulok ng mundo kayo, mga mahal kong OFW. Halina kayo at samahan nyo po ako kahit kayo abala dito sa ating pagtatalakay. Palakpakan muna sa mga mahal nating bayani na OFW. Eto, talagang ito po ay request din galing po sa atin na nagbibigay ng public opinion. Hindi ko na po babagitin yung pangalan dahil marami po ang nagre-request na gusto nilang malaman ang status nitong sino to, nasobrahan ng talino si Atty. Topacio, kung bakit siya po ay nawawala.
Disclaimer lang po, paalala, yung video na yan na pinakita ko po sa inyo ay 1 month na po ang nakakalipas, hindi po yan bago. 1 month, inuulit ko po ang nakakalipas. Mabuti po tayo na nagkakaintindihan, datapwat. Yan ang gusto ko sa inyo na ihatid, hindi po kayo mabiktimahan ng fake news. At marami po kasi ang naghahanap na bagong video niya. Kung ano ang klase ng pagtanggol niya at reaksyon dito sa warrant of arrest at dito ho sa ika nga po'y pag-aresto na kay Arnie Tevez sa kanyang kliyente ay wala pong siya pong reaksyon. That's why nagtatago po, mga kaibigan. Kung mapapansin niyo po, pinakita ko yan para ho tayo may batayan sapagkat napakadami ho ang naghahanap dito kay Ornito Pasio, kay Tornito Pasio. Lalong-lalo na po ako, naghahanap din po ako. Ay, Tornito Pasio, kung saan ka man naroroon, huwag mong pabayaan ang iyong sarili mo, ha? At pinapaalam ko sa iyo, Tornito Pasio, ang dami naghahanap sa iyo dito sa ikangay media platform, naghahatid ng public opinion diyan sa comment section sapagkat nakapublic po ang comment section. Kaya po nababasa natin yan at marami rin po ang nagbibigay, nagpapahatid na sinasabi nga ho, bakit ka nagtatago? Bakit noon ay yabang-yabang mo na humaharap sa social media na naghahamon ka pa ng wala namang kaso? Isampa na sa korte. Hinahamon mo ang taong bayan eh. At kaya hindi makapagsampa ng kaso ay walang ebidensya. That's why ngayon tinatanong ka po ng taong bayan. Kaya hinahanap ka ng taong bayan para ika nga po hindi nagigiliw sa iyo. Hindi ka namimiss sa iyong magandang adhikain, bagkos namimiss ka dahil gustong singiling ka ng taong bayan, gustong singiling ka dito para sagutin mo sa legal na paraan itong pag-aresto kay Arnie Tevez, at itong paglabas ng warrant of arrest at itong ika nga po'y pagsampa sa korte ng kaso. Gusto pong sagutin mo yan according po sa ating taong bayan. At bakit ka nagtatago? That's why po, mga kaibigan, tinatalakay po natin ito. Katulad nga po ng nasabi ko, importanteng mahalaga po ang inyong public opinion diyan. At diyan din po kung nagkakaroon ng idea para na sa ganun po, ay magkaroon po tayo ng arrangement kung alin ba at pagtimbang-timbangin ko kung alin ang ating tatalakayin, mga hindi naman pipili magtalakay lang ako ng sarili kong gusto. Ay parang winalang kunang kayo ng karapatan bilang ikangay sa malaya na iyong public opinion. That's why ito po, ang pangako ko sa inyo, binibigyan ko ng importansya ang inyong public opinion. Importante po nating malaman ito, ang kalagayan ni Tornito Pasio. Ay hinahamon tayo nito matagal na eh. Ay bakit hindi po ito ngayon makapagyabang? Gusto kong makita at humarap sa social media ito kung ano ang kanilang kasagutan. Ay wala eh. Karapatan po nito, mga kaibigan, na sumagot kung ano ang dapat ay counter niya dito sa katulad nga po, hindi ko na ulitin na mga katanungan ko. Hindi ko lang ho katanungan, bagkos katanungan din po ito ng taong bayan. Ano ang nangyari? Tornito Pasio, bakit nawawala ka? Yan po ang ikangay kasama sa ilang huling mensahe. Huwag niyo sasabihin na huling habilin. At baka mamaya ay sasabihin nyo naman yan ang huling habilin. Sa akin okay lang po yun. Sinasabi na huling habilin. Baka mamaya ay biglang umiyak si Tornito Pasio, sasabihin huling habilin. Baka lalong hindi na lumabas ito. Diyos mio, Diyos ko po, Rode Santissima Manlabirse. Kaya pinakita ko po yung video na yan, mga kaibigan, may batayan po tayo. Yan o ang huling habilin
Ha? Hindi naman lahat ng lahat ng may huling habilin ay iba na ang nangyari. Ha? Yan po ang huling habilin ay nga po huling mensahe sa social media ni Atty. Topacio 1 month ago na po ang nakakaraan. So makatuwid, isang buwan na din pong nagtatago itong si Atty. Topacio. Ay pwede ka pala magtago kahit walang warrant of arrest. Ay, Diyos ko po mabagin. Diyos ko po Rudy Santissima. Ay, maliwanag naman eh. Di ba? Wala ho itong warrant of arrest. Si Arnie Tevez. Si Atty. Topacio. Ay, bakit ka nagtatago? Talagang matindi ang binitawan niya dyan. Mga kaibigan, suriin po natin yung kaunting laman ho ng video. Hindi po lahat. At alam po naman natin basura iyan ang mga sinasabi niya dyan. At bigyan po natin ng kaunting pansin. Kaunti lang yung sinasabi niya na mayroon siyang nakuha nga impormasyon. Aba, malakas talaga ang pandinig na ito. Ano ang nakuha niyang impormasyon? Ay isasama daw ang dalawang anak sa pagiging terorista dito sa kaso na isang terorista na si Arnie Tevez. Isasama daw ang dalawang anak ni Arnie Tevez kasama siya. Maliwanag. Ulitin ko po. Isasama ayon sa kanyang impormasyon ay nakakuha siya na isasama sa pagiging terorista ang dalawang anak kasama ang abogado ni Arnie Tevez. Sino po ang abogado ni Arnie Tevez? Ay si Atty. Topacio na nasobra ng talino. So makatuwid, ang impormasyong nakuha ni Atty. Topacio ay kasama siya sa idideklara na isang terorista. Talagang matindi Ay kaya naman pala ito'y nagtago. Ay natakot na isasama sa pagiging terorista. Ay maganda, ay advance ang isip po nito. Buti na yung pag ika nga'y dineklar kang terorista, ay mabuti na yung kung nasaan ka, hindi ka makikita, Matindi ito, manang-mana dito sa kanyang kliyente. Guni-guni niya yun Wala nga sinasabi ang DOJ ng ganyan mga kaibigan. Walang sinasabi po ang ating pamahalaan. Walang sinasabi ang DOJ. Walang sinasabi ang namumuno diyan po sa Anti-Terrorism Council. Tama ba ang word ko? Dito po sa humahawa ng pagiging nagdideklara ng terorista. I'm sorry kung namali yung bigas ko Ay tao lang po nagkakamali Alam mo tayo ay impunto di ba? Wala pong sinasabi, tanging ikaw lang po, Atty. Topacio. Nagsasabi niya na ang sarili mo ay isasama sa pagiging terorista. At tanging ikaw din lang po nagsasabi na ang guni-guni mo din na ang dalawang anak ko ay isasama sa pagiging terorista. Pero po tayo, ang sinasabi po ng pamahalaan ay ito, itatak mo sa kukuti mo, Atty. Topacio, ay patuloy pa rin ang pag-iimbestiga. Diyan po sa anak na dalawa ni Tevez. Iniimbestigahan po. At siyempre, ay baka kasama ka rin sa iniimbestigahan dahil nasabi mo. Ay ikaw nagsabi niya, baka kasama ka din, Atty. Topacio, sa iniimbestigahan. But ang malinaw po dito ay walang direct na sinabi ang ating pamahalaan ang umahawak po dito sa pagdeklara na isang terorista. Inuulit ko po, walang direct na sinabi sa social media na ang pangalan mo, Atty. Topacio, na nasobrahan talino ay isasama sa pagiging terorista. Wala pong sinasabing ganyan. Bakit ka ang lakas ng pandinig nito Walang sinasabi guni-guni nito O dahilan mo lang yan para ikaw ay magtago ka. Nagtatago ka nang walang tinataguan Matindi to Talagang naginip ng gising. Dati ito ang team song ko dito, alam nyo
ay nananaginip ng gising, nakatulala sa hangin. Yan po ay theme song nila nung hindi pa lumalabas ang warrant of arrest. Itong si Atty. Topacio na walang iwanan magsing irog, Atty. Topacio at ang kanyang kliyente na si Arnie Tevez. Yun po ang theme song nila. Talagang nakatulala sa hangin. But nung lumabas po ang warrant of arrest, mga kaibigan, at naisampa sa korte ang kaso, ay mayroon po siyang panibagong theme song. Ito, gusto nating ialay itong awitin na ito dito sa dalawang mag-irog, kaya Arnie Tevez at kaya Atty. Topacio. Atty. Topacio, para sa iyo ang awitin na ito, at kay Arnie Tevez. Ito po ang bagong theme song nila. Kay rami ng winasak na tahanan, o tukso, layuan mo ako. Matindi ang theme song nito. Talaga nakakabagabag ng damdamin. Pasensya na po kung hindi natin makanta ng diretso yan. Unang-una, baka po tayo ay magkaroon ng parusa dito sa ating channel. Magkaroon po tayo ng copyright. But anyway, yan po ang tinatawag na theme song nila. Sapagkat simula ho nang lumabas ang warrant of arrest, at naisampa sa korte ang kaso, ay naghiwa-hiwalay po sila. Winasak na tahanan, mga kaibigan, o tukso, layuan mo ako. Kaya rami ng winasak na tahanan. Nasaan ka na, Atty. Topacio? Diyos mio, mabagin. Naginip ng gising talagang. Okay, alright. Yan po muna mga kaibigan ng ating update. At hanggang ngayon po ay hindi pa nagpapakita ito si Atty. Topacio. Ang punto de vista po natin dito mga kaibigan, kita nyo ho, kung nagpasindak ho tayo dito mga kaibigan, sapagkat mulat sa poll, pag umaharap po ito sa camera, ay sinisindak ang taong bayan, mina-mind condition po ang mga utak ng taong bayan, but hindi po mangyari ang mga ginagawa nila, bagkos hindi po nagpasindak ang taong bayan. Kaya ngayon po, kung totoo po na ika nga po ang pinaglalaban nila, dapat panindigan po nitong abogado na ito hanggang ngayon, kahumaharap sa social media, na ika nga po, kung ang tikas nila at taas noo na sila po ay naninindak, ganon din dapat hanggang huli. Panindigan nila po ito. But ngayon ho, ang gusto ko pong ipahiwatig, hindi po siya makalabas sa social media dahil nandun na po unang-una. Siguro nakukonsensya. Siguro wala nang ibang masabi. Baka naubusan na ng sasabihin. Sapagkat ang tanging sinasabi dito, lagi po noon, walang ebidensya, walang kaso, isampa sa korte. Ay naisampa na nga sa korte. Ano pa ang sasabihin nyo? Mga kaibigan, maliwanag po na isang paninindak ang ginagawa nila mga kaibigan. Alam nyo po, paalaala lang po, tayo po ay hindi kumukontra mga kaibigan. Karapatan po niya na ipagtanggol si Arnie Tevez. Karapatan niya po na magsabi kung ano man ang development sa kaso. But, ang gusto po nating ipunto dito, sana naman po tumingin siya sa ruling ng ebidensya bilang isang abogado. Sana naman masabi niya man lang, may ebidensya naman. Magkita tayo sa korte. Katulad po na nakikita ko at napapanood ko na ibang abogado na may dikampanilya. That's why ang lagi pong sinasabi nito si Atty. Topacio, walang ebidensya, harassment, isang panluluko, muro-muro. Never pong nasabi niya sa taong bayan. May ebidensya naman.
doon tayo magkita sa korte. Mga kaibigan, alam ko ho, nakuha nyo ang gusto kong ipunto. Okay, alright. Sana po mga kaibigan ay eto, dire-diretso po tayo. At bilang pagpupugay sa ating mga mahal na taga-subaybay, ito po ay hindi po natin nakakalimutan. But pasensya na po kahapon, nakalimutan ko sa dulo ng aking video. At unang-una, tayo ay mayroong meeting no, nagdudumali. Saka dudumali, nakalimutan natin mag-shoutout. Diretso na tayo shoutout. At maraming salamat po. Buhat dito kay Ramon. Si Ramon, shoutout po, maraming salamat. Nakakahiya ng abogado na sinungaling, pera lang ang gustuhin nila, hindi inisip ang kasinungalingan. Nakakahiya sa taong bayan. Pinapanalo ang mali, anong paro sa Diyos. Mag-isip na kayo, baka pumunta kayo dito sa imperno. Ayan. Ano pa? Buhat naman dito kay Marilyn. Ma'am Marilyn, shoutout po. Maraming salamat sa iyong always support, Wow, gandang balita, sir. God bless you po. Dapat ikulong din yan. Maraming salamat. Kay Emmanuel, wala na yan. Bakit patay na rin yan? Strong witness yan. Sabi niya. Minsan hindi ko mabasa po ng diretso yung sinasabi kasi magkaroon tayo ng kay YouTube. Ika nga, parusa. Buhat din kay Senator. Dali Kay Elorde, nako. Si batchmate ko pa ang isang huhuli kahit palangga. Aba, classmate pala niya. Grabe talaga ito si Tebes. Kala mo mamunto pa. Halimaw talaga. Dapat makukulong yan po, sir. At huwag na pakawalan. Buhat kay... hindi ko makita yung pangalan po tuloy. Kay Sir Elorde, hindi yan isolated, kundi syndicate. Shout out Boss Elorde. Elorde Iskora. Nandito pa kay Jimboy Barba. Jimboy Barba, shout out. Idol, makatog na kami ng mahimbing dito sa Negros. Salamat po. Ay makatulad na sila ng mahimbing. Arturo Tolentino, shout out. Okay, right. Sabi niya, nasa California yata ito. Yes po, Team Angel, Giovanni. At yung po muna, at kung hindi po nabasa ang inyong mga shout out at mga opinion sa susunod nating vlog, hindi po natin pwedeng pagbigyan. Kukulangin po tayo sa oras. At syempre sa ating ika nga po sponsor, at tayo po ay mayroong ginaganap na charity tuwing Papasko. At isa po sa atin nag-sponsor. Maraming salamat ng pag-share ng iyong blessings. Marami pong matutulungan yan. At from Germany, Ma'am Divine Grace, shoutout po, maraming salamat. At sa gusto pong mag-sponsor mga kaibigan at naaayon po at gusto nyo mag-share ng blessing from the bottom of your heart, at tayo po ay nagkakaroon ng charity tuwing Papasko. Bibidyo ko po yan mga kaibigan kung saan pupunta ang inyong mga ika nga po in-sponsor mga kaibigan. Okay, mag-iwalan po ng message diyan po sa ika nga FB page ko. Nandiyan po sa ika nga po yung nakapin. I-click nyo lang po on this vlog. Pwede po kayong mag-iwan ng message po diyan. Maraming salamat po sa lahat ng OFW nagsishare ng blessings. At alam ko po, mas marami pa po ang matatanggap yung blessings kapag nagbigay ko po sa inyong kapwa ng from the bottom of your heart. Alam nyo, ang revenue ko po dito, off the camera at on camera, kahit walang camera, yan po ay aking tinutulong. Sarili ko pong kinikita dito sa aking maliit na YouTube channel. Kaya doon po sa hindi nag-skip ng ads, kasama ko po kayo sa pagtulong dito sa aking maliit na YouTube channel. Nagda-like at nagsusubscribe. Maraming salamat po. Pagpalain po tayo lahat. Sabay-sabay nating i-like ang video na ito. Bye-bye!